Trending sa Cavite ang isang artist na unique ang estilo. Ang mga obra niya kasi ginagamitan niya ng pako at sinulid para bigyan ng mukha ang balita. Mobile Journal, Merimon Reyes. May mga nakilala na tayong cartoonist, clay sculptor at scribbling artist. Ngayon naman ay ating kilalanin ng isang manlilikha ng sining na ang gamit niya naman ay mga sinulid. Nag-take ng risk para sa pamilya. Ito ang kwento ni Jeremiah o Jeza Raspe, ang string artist na nakilala natin mula sa Cavite. Kalagitnaan daw ng pandemya, tumumalang bentahan sa kanilang online ukay-ukay, kaya kinailangan niyang dumiskarte. Salamat sa kanyang culinary arts background at sa internet, napag-aralan niya ang string art na uso sa ibang bansa. Gamit ang pattern na gine-generate ng digital software o freehand designs, pako at sinulid, nakakabuo siya ng portraits at iba pang visual pieces. Sa bawat pako naman po, may mga numbers naman po. Binibilang po namin. Para alam niyo po yung cross stitch. Susunod po yun kada pasok. Sa isang board po kasi namin, 368 na pako or pins. So, halimbawa, nag-generate po ng pattern, tapos, kunyari, nag-start ng 1, hanapin mo 1, tapos start ng 1, next naman 100, hanggang mag-create po siya ng mukha. Nagmumula sa 2,500 pesos pataas ang string art. Inaabot ng ilang oras hanggang araw ang paggawa nito. Hindi niya inakalang magiging patok itong obra. Pero dahil daw dito, naiahon at nabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Kailangan talaga mag-pray. Kailangan talaga humingi ng guidance sa Panginoon para mas malinaw yung plano, na magiging plano natin. Para itong bagay na naisip natin or na gagawin is magiging productive, mas magiging successful. And kailangan lang din maging passionate dun sa ginagawa natin. And mag-enjoy. Sa ngayon, inaaral na rin nila kung ano pang pwedeng idagdag sa string art tulad ng mas challenging na kulay at mga hugis. Huwag daw matakot sumubok ng mga bagay na bago sa paningin o kaalaman. Dahil lalo na sa mundo ng sining, nagiging posible ang imposible. Mobile Journal, Merimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.